Handa ka bang mabuntis sa magiging anak ko? Tanong ni Trevor kay Amber. Malalim ang naging lunok ni Amber habang nakatingin sa isang lalaki na naka-long sleeve, pantalon, makintab na sapatos at amoy mayaman pa. Idagdag pa ang itsura nito na parang nakikita lamang sa mga telebisyon. Kasi... Putol-putol na untag ni Amber. Hindi niya mahanap ang nais sabihin kay Trevor. Hindi ako nagsasayang ng oras dito, miss. Pumunta kaagad ako rito nang may tumawag sa akin dahil may interested na maging surrogate mother para sa magiging anak ko. Seryosong wika ni Trevor at mas lalong pinanlamigan si Amber. Napunta lamang si Amber sa Maynila dahil sa tulong ng kanyang kaibigan. Namasukan siya bilang kasambahay kasama ang kaibigan. Ngunit hindi nakakaya ang pambabastos ng kanyang among lalaki sa kanya. Namboboso ito kapag naliligo siya. Nangihipo na lang bigla-bigla kahit may ginagawa siya. Umalis si Amber sa dating pinapasukang trabaho at naghanap ng pwedeng pagkakitaan. Ang nais lang naman niya ay makipagsapalaran sa syudad upang makapag-aral sa koleyo. Salat na salat sila sa buhay kaya hindi na kinaya ng kanyang mga magulang na pag-aralin siya. Kaya naman, naisipan ni Amber na sumama sa kaibigan na nagtatrabaho sa Maynila. Ngunit, hindi niya inaasahan na ang magiging amo niya ay isang bastos at walang hiyang lalaki. Pwede ba akong magtanong sa setup natin kapag pumayag ako sa alok mo? Dahan-dahang sabi ni Amber. Takot siya na baka may masabi siya na kagagalit pa ng gusto ng lalaki. Bumuga ng isang malalim na hininga si Trevor. Sumandal ito sa kanyang kinaupo ang silya bago binasa ang labi. Pinukup niya ng isang seryoso at madiing tingin si Amber. Kung papayag ka, kailangan mo mag-undergo ng mga test. Kapag fit ka na to carry my child, we will proceed. Kumunot naman ang noo ni Amber. Proceed? Yes. Uminit ang pisngi ni Amber sa mga ideyang pumasok sa kanyang isip. Magsasama tayo sa iisang kama? What? Ngayon ay si Trevor naman na ang naguguluhan sa mga sinasabi niya. Siyempre, gagawin natin ang bata, hindi ba? Ang seryosong mukha ni Trevor ay biglang nabasag nang humagalpak ito ng tawa. May pahampas-hampas pa ito sa table. Nasa isang magarbong kainan kasi sila. Doon mas piniling makausap ni Trevor si Amber. Ayaw niyang dalhin ang babae sa kanyang opisina. Umusok lalo ang mukha ni Amber dahil sa naging reaksyon ni Trevor. Hinihiling ni Amber na sana ay kainin na lamang siya ng lupa dahil sa kahihiyan. Sorry. Usal na lang ni Amber dahil tawang-tawa sa kanya ang lalaki. Umiling naman si Trevor at sa kaunti-unting nawala ang tawa nito. Tumikhim siya at muling bumalik ang kaseryosohan sa mukha nito. Gusto mo ba? May pangahamong tanong ni Trevor kay Amber. Ha? Willing ka bang magpakama? Napalunok siya. 22 na si Amber. Putul-putul kasi siya kapag nag-aaral, kaya naman umabot siya sa ganoong edad bago nakapagtapos ng high school. Dahil sa kagipitan nila, hindi na rin naisipan pa ni Amber na mag-boyfriend. May mga lalaking gustong manligaw sa kanya, ngunit kapag nalalaman nila kung gaano sila kahirap sa buhay, umaatras ang mga ito. Kapag nalaman nilang sa barong-barong lang sila nakatira, kasama ang kanyang pamilya, ay ngumingiwi ang mga lalaking manliligaw sana sa kanya. Nagpipigil na si Amber sa kanyang hininga. Umalis nga siya sa dating pinapasukang trabaho dahil sa manyakis na amo. Ngunit dito na may ikakama na talaga siya. But of course, may iba namang paraan para dyan. Bawi rin ni Trevor nang makita ang pamumutla sa mukha ni Amber. Doon lang nakahinga ng maluwag si Amber. Ngumiti siya kay Trevor.
Mabuti naman. Uulitin ko, Miss. Tatanggapin mo ba ito o hindi? Would you like to carry my child? Pero gusto ko makapag-aral, sir. Gusto ko rin makapagpadala ng pera sa mga magulang ko sa probinsya. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Trevor. May pera ka makukuha sa akin, Miss. Sa mga buwang pinagbubuntis mo ang anak ko, may sweldo ka. Makakapagpadala ka sa mga magulang mo. At kung tungkol naman sa pag-aaral mo, pwede ka naman mag-online class nowadays. It's not a problem. Muling naikuyom ni Amber ang kanyang mga kamay. We will have a formal agreement, Miss. Kapag pumayag ka, idadaan natin ang lahat sa legal na proseso. Tumango naman si Amber. Sige, tinatanggap ko na. Handa akong dalihin sa 9 na buwan ang anak mo. Inilahad ni Trevor ang kanyang kamay kay Amber. Nahihiya namang tinanggap iyon ni Amber. Okay, thank you, Miss Amber Cabral. Also, tawagin mo na rin akong Trevor. Napaka-formal ng sir for me. Sabi naman niya na parang nakikipagkilala lang sa kanyang mga kasosyo. Sige, Trevor. At, oo nga pala, doon ka na uuwi sa bahay ko. Ayaw kong sa ibang bahay ka tumira. Lalo na kapag buntis ka na. Sa bahay, mas matututukan kita. Tanging-tango lang ang naging sagot ni Amber sa kanya. Provided ni Trevor ang lahat ng kailangan ni Amber. Sa una, ay gusto sana ni Trevor na sa ibang bansa mamalagi si Amber kapag nabuntis na ito. Ngunit hindi naman siya mapapanatag kapag hindi niya natututukan ang pagdadalang tao ng dalaga kung sakali man. Namilog ang mga mata ni Amber nang makita niya ang kotse ni Trevor. Makintab iyon at malaking sakyan. Favorite color pa niya ang kulay nun, black. Hop in. Sabi ni Trevor na siyang napagbuksan na pala ng pinto ng kotse niya. Patakbong umikot si Amber sa kotse ni Trevor. Ang bango naman ng sasakyan mo. Hindi mapigilang sabi ni Amber. Ngumisi ang binata. I just bought this months ago. Sakay na. Isang ngiti ang binigay ni Amber kay Trevor bago siya sumakay sa magarabo nitong kotse. Umusli naman ang ngiti sa mga labi ni Amber nang malanghap niya ang amoy ng sakyan. Hindi matapang ang panlalaking amoy ng kotse na umatake sa kanyang ilong. Yan ang mga gamit mo. Kunot noong tanong ni Trevor nang makita ang isang bag ni Amber. Naibaba naman ni Amber ang mata sa kanyang dalang bag. Oo. Hindi naman ganoon karami ang mga gamit ko na dala mula sa probinsya. Napasinghap si Amber nang biglang lumapit sa kanya si Trevor. Pinikit pa niya ang mga mata nang lumapit ang mukha nito sa kanya. Akala niya hahalikan na siya ng lalaki, ngunit narinig na lang niya ang pag-click ng seatbelt. Nagmulat si Amber sa kanyang mata at ganoon na lang ang pamumula ng kanyang mukha nang naabutan niyang nakatingin sa kanyang mukha si Trevor at para itong natutuwa sa naging akto niya. Inayos ko lang yung seatbelt mo. Ani Trevor at umurong-sulong ang ngiti sa mga labi niya. Napaipit na lang si Amber sa kanyang labi. Salamat. Halos bulong ang wika niya. Labis ang pagpipigil ni Amber na huwag masuka sa loob ng sakyan ni Trevor. May motion sickness siya at nahihiya naman siyang sabihin iyon sa lalaki kaya pinipigilan na lang niya ito. Ngunit nang tumigil ang kotse dahil nakarating na sila sa bahay ni Trevor, mabilis siyang bumaba ng kotse at saka sumuka. Naitungkod ni Amber ang kamay sa kanyang tuhod at saka sumuka sa sementong fasad ng bahay ni Trevor. Amber, anong nangyayari? Lapit naman ni Trevor kay Amber. Wala ito, sir. Ay Trevor pala. Wala. Sumusuka ka na riyan. Ayos lang talaga ako. Napamura sa Trevor. Wait, don't tell me you are pregnant.
Mabilis pa sa kidlat ang pag-iling ni Amber. Nais man niyang lumapit sa lalaki ngunit ayaw niyang maamoy nito ang masangsang na amoy ng kanyang bibig. Hindi ako buntis, Trevor. May motion sickness kasi ako. Tapos aircon pa yung kotse mo. Marahas na hinilamos ni Trevor ang palad sa kanyang mukha. Sinabi mo dapat sa akin, Amber. Pwede naman kasing buksan yung bintana ng sasakyan. Ngumuso lang si Amber kay Trevor. Huli na. Sinuka na niya ang kanyang kinain. Next time, magsabi ka sa akin. Para naman hindi ako magulat sa mga nangyayari sa'yo. Sorry. It's fine. Basta sa susunod, magsabi ka na. Come in. Ipapakilala kita sa mga kasambahay sa bahay. Sila ang makakasama mo rito kapag nasa trabaho ako. Ang laki naman ng bahay mo. Manghang untag ni Amber kay Trevor. Ngumisil lang ang lalaki. Maya-maya pa ay may dumating sa mga kasambahay at isa-isa itong nagpakilala kay Amber. Si Manang Lusing, ang pinakamatanda at ang namamalakad sa bahay ko. Si Manang din ang nagpalaki sa akin, kaya malaki ang tiwala ko sa kanya. Masaya kaming makilala ka, iha. At sa kasalamat dahil pumayag kang maging surrogate mother sa magiging anak ni Trevor. Sabi ni Manang Lusing. Wala po yung problema. Mahaba pa po ang proseso kaya saka na po ang thank you. Kahit na, iha. Malaking desisyon ang ginawa mong iyon. Aalis na muna ako. Bukas maaga tayo sa ospital for your checkups and test. Sabi ni Trevor kay Amber. Nagpaalam din si Trevor kay Manang Lusing bago ito umalis ng bahay. Halika muna, iha. Ituturo ko sa iyo ang magiging kwarto mo rito. Sige po, Manang. Napanguso si Amber habang nakasunod sa matandang babae. Mangha si Amber sa laki ng bahay ni Trevor. Hindi niya napigilang mangarap ng ganoong klaseng bahay para sa kanyang pamilya. Isang bahay na komportable sila kapag natutulog. Bahay na hindi nasisira ng malakas na ulan. Ang pinapangarap na bahay ni Amber ay na kay Trevor na. Ngunit nararamdaman niya ang lungkot ng bahay. Malaki ito ngunit tahimik at parang walang nakatira except sa mga kasambahay. Manang? May kailangan ka ba, iha? Pwede po bang magtanong? Oo naman. Ano yon? Nasaan po ang mga magulang ni Trevor? Nakita ko po sa baba yung family picture nila pero hindi ko po sila nakita rito. Maingat niyang tanong kay Lusing. Napabuntong hininga si Lusing at saka malungkot na tinignan si Amber. Wala na ang ama ni Trevor, Amber. Ang ina naman niya ay palaging nasa ibang bansa. Natigilan si Amber. Ginapangan siya ng kaba at lungkot sa naging sagot ni Lusing sa kanya. Sorry po talaga, Manang Lusing. Hindi ko po. Huwag ka nang humingi ng paumanhin, iha. Hindi mo naman alam kaya ayos lang. Lihim na kinutos ni Amber ang sarili. Bakit ba kasi ang hirap mong pigilan? Tinampal ni Amber ang bibig. Pahamak ka talaga. Supi ni Amber sa sarili. Tinikom na lang niya ang kanyang bibig dahil kung ano-ano na ang lumalabas rito. Nang makarating sila sa isang pinto, ay binuksan iyon ni Lusing at giniya si Amber sa loob. Laglag pa nga na naman si Amber nang makapasok. Dito po ba talaga ako? Ito po ba talaga ang kwarto ko? Hindi ba kayo nagkamali sa pagpili ng kwarto, Manang? Napangiti na lamang si Lusing. Ito nga. Sa tapat nitong kwarto ay ang kwarto naman ng alaga kong si Trevor. Manang, baka may masira ako rito. Sa maid's quarter na lang po ako. Ano ka ba? Hindi ka pumunta rito para maging katulong. Nandito ka dahil ikaw ang magbubuntis sa magiging anak ni Trevor. Kaya sige na, magpahinga ka na. Ngumuso lang si Amber kay Lusing. Salamat, Manang Lusing. Ay teka, tapos ka na bang kumain?
Papadalhan na kita ng pagkain dito sa silid mo? Kaagad na inilingan ni Amber ang alok ni Luseng sa kanya. Hindi na po. Bababa na lang po ako kung may kailangan ako. Salamat po ulit. O siya, sige. Aalis na ako. Paalam naman ng ginang bago lumabas ng silid. Nang makaalis si Luseng ay hindi mapigilan ni Amber na tumili. Tuwang-tuwa siya sa laki ng kanyang silid at sa laki ng kama. Binabaan niya ang kanyang bag at saka nagpagulong-gulong sa ibabaw ng kama. Tumihaya si Amber sa kama at tumingin sa kisame. Ngumuso siya. Pinapangarap niyang makahiga ang kanyang mga magulang at kapatid sa ganoong kalambot na higaan. Nilibot ni Amber ang kwarto. Kung ikukumpara niya ang kanilang bahay sa probinsya at ang kanyang silid na inaakupa sa bahay ni Trevor, nagmimistulang bahay ng aso ang bahay nila sa probinsya. Kinabukasan, maagang nagising si Amber. Pumunta siya sa kusina upang tumulong sa pagluluto. Amber, bakit gising ka na? Ang aga pa. Gulat na sambit ni Luseng nang makita si Amber. Nasanay lang po ako, Manang. Saka sabi ni Trevor kahapon ay may lakad po kami ngayon. O siya, anong gusto mo? Gatas ba? Ipagtitimpla kita. Ay naku, Manang, nakakahiya naman po. Saka tutulong po ako sa pagluluto. Kami narito sa kusina, iha. Kung gusto mong may gagawin ka, maganda ka na lang sa lakad niyo ni Trevor. Tapos na ako maligo, Manang. Ito na rin po ang damit ko. Kain at Trevor na lang po ang kulang. Ay Diyos ko, anong oras ka bang gumigising, bata ka? Nagtimpla si Amber ng gatas para sa kanyang sarili. Hindi naman na siya pinatulong sa kusina, kaya nanood na lang siya. Nakauwi na po pala si Trevor, Manang Luseng? Kagabi. Hindi naman siya nagtagal sa labas. May gusto pa sanang itanong si Amber kay Luseng, kaso itinikom na lang niya ang bibig niya. Gusto niyang magtanong kung may nobya o asawa ba ang lalaki. At kuryoso rin siya kung saan ito nanggaling kagabi. Ngunit nasa isip niyang wala naman siyang karapatan magtanong ng ganon. Lumabi na lang si Amber at saka bumuntong hininga. Ilang sandali lang, dumating naman sa kitchen si Trevor. Napako ang mga mata ni Amber kay Trevor. Alam niyang gwapo ang lalaki at malakas talaga ang dating nito. Ngunit hindi naman niya inaasahan na may igagwapo pa pala ito sa itsura nito ngayon. Naka-shorts lang ito, isang t-shirt at nakaayos ang buhok. Umaalingasaw pa ang bango nito. Magandang umaga. Utal na sabi ni Amber. Morning. Tipid namang sambit nito. Oh, Trevor! Teka, ipagtitimpla na muna kita ng kape mo. Mabilis na boba si Amber sa kanyang silya. Ako na po magtitimpla, Manang. Magluto na lang po kayo dyan. Voluntaryo naman ni Amber. Amber. Marunong ako magtimpla ng kape, Trevor. Ngiting saad ni Amber. Nanliit ang mga mata ni Trevor habang tinitignan si Amber na gumalaw sa kanyang kusina. Sinundan niya ang galaw ng babae na parang pamilyar na pamilyar ito. Umiling si Trevor bago lumapit kay Amber na nagtitimpla ng kape niya. May coffee maker ako. Si Trevor. Saglit na tinapunan ng tingin ni Amber si Trevor. Hindi ako pamilyar dyan. Tikman mo na lang itong kape ko. Kape mo? Usal ni Trevor, ngunit iba ang dating nun kay Amber dahil naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Oo, kape na gawa ko. Mas masarap ito kaysa sa gawa ng coffee maker mo. Ngumisi ang binata at pinukol ng matalim na titig ang babae. Sa hindi malamang dahilan, kumabog ang dibdib ni Amber dahil sa mga titig ni Trevor na parang nanunusok na sa kanyang mga pisngi. Nanginginig ang kanyang kamay na nagmimix ng kape. Heto, si Amber at inabot kay Trevor ang tasa ng kape. Tumaas naman ang kilay ni Trevor. Nasa mukha ni Amber ang mga mata ni Trevor at tinanggap ang tasa ng kape. Hinipa ni Trevor ang kape bago siya sumipsip doon.
Napatango-tango ito at saka tumalikod kay Amber. Doon lang ngumiti ng malaki si Trevor nang makitang hindi na makita ni Amber ang kanyang mukha. Trevor, ihanda na namin ang agahan niyo ni Amber sa dining area. Okay, Manang. Si Trevor at bangiting-iting sumipsip sa kape. Nailing naman ni Trevor ang ulo nang ma-realize niyang kanina pa siya ngiti ng ngiti dahil sa simpleng kape. Lihim na kinatos niya ang sarili. Ay, anong iningiti-ngiti mo, Trevor? It's just a coffee, man. Sabi ni Trevor at umupo sa kabisera ng hapag-kainan. Pero namangha rin talaga si Trevor sa kapeng ginawa ni Amber. Indeed, iyon ang pinakamasarap na kape na kanyang natikman. Tingin niya, hahanap-hanapin niya ang timplang iyon. Tahimik na kumain si Trevor at Amber. Sa nakaraang gabi, pumunta si Trevor sa bahay ng kanyang ina upang ipaalam rito na may nahanap na siyang surrogate mother. Ngunit wala ito sa bahay nila kasi umalis pala ito ng bansa. Kaya naman, true call na lang binalita ni Trevor sa ina na may nahanap na siyang surrogate mother. Wala naman itong violent reaction at ang tanging sabi lang ay bibisita ito sa kanyang bahay kapag nakauwi. Pagkatapos kumain na Trevor at Amber, ay lumabas na rin sila ng bahay upang pumunta sa ospital. Binuksan ko ng bintana ng kotse. Baka sumuka ka na naman. Sabi ni Trevor bago makapagsalita si Amber dahil nagulat ito nang makitang nakababa na ang salamin ng kotse. Salamat. Gadin. Si Trevor at umakyat na ng kotse. Pumunta sina Trevor at Amber upang isagawa ang test para sa dalaga at check up na rin nito. Mahaba ang naging proseso upang maging matagumpay ang semen insemination kay Amber. 2 beses nilang ginawa ang insemination kasi sa una ay hindi nabuntis si Amber at sa pangalawa naman ay naging matagumpay na ito. Magdadalawang buwan na simula nang makilala ni Amber si Trevor at magdadalawang buwan na rin siyang nakatira sa bahay nito. Trevor, kakabili mo lang ng mga damit ko last week eh. Angil ni Amber nang dalhin na naman siya ni Trevor sa mall. Iba naman yun. Katwiran ng lalaki sa kanya. Ha? Eh sabi mo mga damit din ang bibilihin natin ngayon, di ba? Ngumisil lang si Trevor sa tabi ni Amber. Maternity dress. Ang bibilhin natin this time. Ha? You are now pregnant. Kaya bibili na tayo ng mga kailangan mo. Pero ang aga naman yata, Trevor. 13 days pa lang ang tiyan ko. Mas mabuti nang maaga na tayong bibili. Kesa naman kapag malaki na ang tiyan mo, mahihirapan ka na. Tumango na lang si Amber kay Trevor. Pakiramdam kasi ni Amber, kung hindi siya susuko, ay mas lalong hindi rin mauubusan ng isasagot ang binata sa kanya. Nang pumasok sila sa kotse, ay may lumapit kaagad sa kanila na sales lady. Malaking malaki pa ang mga ngiti nito sa kanila. Ano pong hinahanap niyo, sir, ma'am? Usisa ng sales lady. Sinundan ng sales lady sina Trevor at Amber sa loob ng store. We're looking for maternity dress. Simpleng sagot ni Trevor sa sales lady at hindi man lang nito tinignan ang sales lady. Ah, for your wife, sir? Dahil sa sinabi ng sales lady, napalingon sa kanya si Trevor, pati si Amber, ay hindi mapigilang magpantig ng kanyang tenga. Kumabog ang puso ni Amber. Nanlaki ang mga mata niya nang bigla siyang hapitin ni Trevor sa kanyang bewang. Yes, please. Saad naman ni Trevor. Naipit naman ng sales lady ang kanyang labi at tinuro sa dalawa ang mga maternity dress. Habang namimili ng mga dress, sina Trevor at Amber, ay hindi naman mapigilan ni Amber ang pagsuliyap kay Trevor. Nagtatagpo lang ang mga kilay nito habang namimili ng dress. Ngunit kahit na ganoon ay hindi mapigilan ni Amber ang puso sa pag-alpas nito.
Sa halos 2 buwan na magkasama sila ni Trevor, napansin niyang seryoso talaga ang lalaki. Mukhang istrikto pero maunawain. Mukha lang din itong malamig tignan pero may puso. Kaya naman, naging komportable rin si Amber sa lalaki. May mga napili ka na bang dress? Tanong ni Trevor na siyang kinatalon naman ni Amber. Mabilis hinuli ng binata si Amber. Are you okay? Hilaw ang naging ngisi ni Amber. Oo naman. Nagulat lang ako sa'yo. Bigla-bigla ka kasing sumusulpot eh. Nalukot ang perpektong noo ni Trevor. Kanina pa kita tinatawag. Nakatingin ka kasi sa akin kaya akala ko may kailangan ka. You are spacing out, woman. Lihim na napalunok si Amber. Gaano ba ako katulala kanina? At saka ilang minuto ko ba siyang tinititigan? Maghunos dili ka, Amber. Saway ni Amber sa kanyang sarili. Wala naman. May naalala lang ako bigla. Palusot niya sabay tawa. Mas lumalim ang kunot sa noo ni Trevor. Bumuntong hininga na lang siya at mas inintindi si Amber. Iniisip na lang ng binata na dala lang siya sa pagbubuntis ni Amber. May gusto ka pa bang bilhin o kailangan mo? Tell me, and we'll buy them. Wala naman na. Saka hindi pa naman nauubos yung mga binili mo nung nakaraan. May mga nagagamit pa ako sa bahay. Hindi tuloy mapigilan ni Amber na huwag mag-ilusyon sa kanila ni Trevor. Hindi niya maiwasang ma-imagine na partner niya si Trevor at anak nila ang kanyang dinadala. Okay, let me carry this. Kung wala ka ng kailangan, ay sa counter na tayo. Ani Trevor at kinuha ang nasa braso ni Amber na mga dress. Nang maunang maglakad si Trevor, ay napahapulos si Amber sa kanyang dibdib. Iba na ang pakiramdam niya kay Trevor. Hindi niya na iyon simpleng amo lang. Hindi na iyon simpleng paghanga lang. Mas malalim na iyon. Holding hands, yakap, pag-aaruga, pagtitimpla ng gatas. At kahit sa pag-alis at pag-uwi ni Trevor sa bahay, ay una niyang pinupuntahan si Amber. Kinakamusta at tinatanong kung may kailangan ba ito o ano. Mga bagay na ginagawa ni Trevor kay Amber na siyang nagpapadala ng feelings ni Amber sa kanya. Are you sure? Wala. Tanong ni Trevor at hawak nito ang kamay ni Amber. Parang natural na iyong ginagawa ni Trevor. Huminga ng malalim si Amber dahil nagwawala na naman ang kanyang puso. Wala na. Inaantok lang ako. Sabi ni Manang Lusing, ay lagi ka na lang raw natutulog. Maglakad-lakad ka rin sa labas. Umiling si Amber. Ayoko. Saka ako lang mag-isa. Sinunok si Amber nang hawakan ni Trevor ang kanyang tiyan. Di sasamahan ko kayo bukas ni baby. Sweet nitong wika. Tila nabingi si Amber sa lakas ng kabog ng kanyang puso. May trabaho ka. It's fine. Minsan lang naman to eh. Besides, para kay baby rin. Lumabi si Amber. Kaya hindi niya maamin-amin sa lalaki ang nararamdaman dahil alam niyang ginagawa lang nito lahat para sa anak nito. Sa anak nito na siya ang nagbubuntis. Minsan nakakalimutan ni Amber na surrogate mother lang siya at inaalagaan lang siya ni Trevor dahil sa anak nito. Wala nang iba. Sige, ikaw bahala. Nagulat naman si Amber nang dumukuwang si Trevor at humalik sa kanyang noo. Good night. Saad ni Trevor at mabilis na umalis. Nang mawala na si Trevor, ay tinakpan ni Amber ang kanyang muka at saka impit na sumigaw. Ramdam niya ang pagwawala ng kung ano sa kanyang tiyan. Nang magmulat si Amber ng kanyang mga mata, ay laking gulat niya nang makitang nasa kama niya na si Trevor. Nasa kanyang tabi na ang lalaki at nakatitig sa mukha niya. Trevor? Ngumisi lang ito. Bakit ang tagal mong gumising? Di ba sabi ko sa'yo, sasamahan kita ngayon. Maglalakad-lakad dyan sa labas.
Ha? Ang aga naman. Nope. Matagal ka lang gumising. Ayoko pang bumangon, Trevor. Inaantok pa ako. Pagmamatigas ni Amber. Akmang magtatalakbong na sana ulit si Amber nang kumot ngunit mabilis na pinigilan ni Trevor ang kamay niya. Bumilog ang mga mata ng dalaga. Trevor! Sumipa ng malakas ang kanyang puso. No, bumangon ka na. Argumento naman ni Trevor. Ayoko nga sabi. Babangon ka o hahalikan kita. Pagbabanta niya. Nahigit ni Amber ang kanyang hininga dahil sa sinabi ni Trevor. Trevor? What? Akala mo ba hindi ako seryoso? Inaantok pa kasi ako eh. So, gusto mo talagang halikan kita? Ha? Walang ano-ano'y hinalikan ni Trevor ang mga labi ni Amber. Hindi makagalaw si Amber dahil sa ginawa ni Trevor. Gumalaw ang mga labi ng binata at tinudyo nito ang dila sa nakasarang bibig ni Amber. Open your lips for me, babe. Garalgal na sabi ni Trevor sa pagitan ng nakalapat nilang mga labi. Hindi rin alam ni Amber kung anong espiritu ang sumapi sa kanyang katawan nang ibuka niya ang kanyang labi. Ngumisi si Trevor bago tinuklas ang bibig ni Amber. Napadaing na lang si Amber sa mapang-angking labi at dila ni Trevor na sumugod sa kanya. Sa bawat sip-sip ni Trevor sa dila ni Amber, ungol naman ang sinasagot dito ng babae. Umuungol si Amber nang buksan niya ang kanyang mga mata. At ganoon na lang ang gulantang ni Amber nang ma-realize niya kung ano ang nangyayari. Nananaginip siya. Napanaginipan niyang hinahalikan siya ni Trevor. Sumigaw siya at mabilis na bumangon. Pinagsasampal niya ang sarili at saka tumingin sa orasan. Alauna ng madaling araw at ganoon ang kanyang panaginip. Magunos dili ka, Amber. Ano yun? Bakit ganon yung panaginip? Mangyak-ngiyak na sambit niya sa kanyang sarili. Dahil ba ito sa... may feelings na ako sa kanya? Halos sabunutan na ni Amber ang kanyang sarili. Mabilis niyang inalis ang kumot sa kanyang katawan at saka lumabas ng silid. Suot niya ang pantulog niya na pajamas. Pumunta si Amber sa kusina dahil bigla siyang nag-crave ng hinog na mangga. Gusto niyang isawsaw ang hinog na mangga sa powder milk. Ay! Bulalas ni Amber nang makita si Trevor sa kusina. Ginapangan ng dugo si Amber sa kanyang pisngi. Umatras ang kanyang paa upang umalis. Kaso, dumapo na ang mga mata ni Trevor sa kanya. Halos mapasign of the cross na si Amber dahil sa pagwawala ng kanyang puso. What are you doing here? Nagkamot si Amber sa kanyang batok. Nagutom kasi ako bigla. Oh, ako na magluluto o gagawa. Hindi na. Kaya ko naman na siya. No, para ito sa inyo ng anak ko. Ikaw bahala. So, anong gusto mo? Lumapit si Amber sa island counter. Umupo siya sa isang high chair na nasa harap nun. Gusto ko ng manggang hinog. Slice mo siya na parang mga cubes tapos powder milk. Tumaas ang kilay ni Trevor nang marinig ang powder milk. Powder milk? Gusto mo bang ipagtimpla ka na ng gatas? Hindi. Gusto kong isawsaw ang mangga sa powder milk. What? Anong lasa niyan? Yun nga yung gusto ko. Hindi naman ikaw yung kakain eh. Ako naman. Natutop naman ni Amber ang labi nang tumaas ang kanyang boses kay Trevor. Akala niya, sasamaan siya ng tingin nito o magagalit. Pero tumangulang ito at nginitian siya. Huminga ng malalim na lang si Amber at pilit na pinakalma ang puso niya na gusto na yatang lumabas sa ribcage niya. Samantalang si Trevor na may pinapakiramdaman lang si Amber habang naghihiwa siya sa mangga. Kaya nasa kusina si Trevor ay dahil hindi siya makatulog dahil sa ginawa niyang paghalik kay Amber.
Hindi na matandaan ni Trevor kung kailan siya nagseryoso sa babae. Ang huli niya kasing sineryoso ay niloko siya. Nabuntis pa ito ng ibang lalaki. Kaya nga, nang gusto niyang magkaanak, mas pinili niyang kumuha na lang ng surrogate mother. Ayaw na niyang mag-aksaya ng panahon, tapos pagsisisihan na naman niya ito sa huli. Also, pinipressure na rin kasi siya ng kanyang ina na mag-anak na. Heto na ang mangga mo at powder milk. Nilapit ni Trevor ang pinggan at isang platito. Salamat. Ani naman ni Amber. Malapit nang magdalawang buwan si Amber sa bahay ni Trevor at aaminin ng binata na dahil kay Amber, nagiging madalas na ang pag-uwi niya sa kanyang bahay ng maaga. Usually kasi ay nasa 11 p.m. to 12 a.m. na siya umuwi. Aminin man ni Trevor sa sarili o hindi, alam niyang si Amber ang dahilan nun. Ang kaunting pagbabago sa kanyang sarili ay dahil sa babae. Hindi ka pa ba aalis? Maya-maya ay tanong naman ni Amber nang mapansing nakatingin lang sa kanya si Trevor. No, hihintayin na lang kita. Okay lang naman ako, Trevor. Kaya ko na sarili ko. At saka, wala namang magluloob sa bahay mo. Tawa pa ni Amber. No. Kung ano ang kailangan mo, o ni baby, ako nang kukuha o gagawa. Ani Trevor at ginamit ang pagbubuntis ni Amber para lang masamahan ito at hindi na makatanggi sa kanya. Yumuko si Amber at saka lumamon ng mangga sa kanyang sinawsaw sa powder milk. Ikaw bahala, basta sinabihan na kita. Lumabi si Amber at sa kanya binilisan na lang ang pagnguya. Be careful, baka mabulunan ka. Bumagsak ang balikat ni Amber. Nami-misunderstand niya ang mga actions at mga salitang lumalabas sa bibig ni Trevor. Sa tulong ni Trevor ay nakakapag-exercise na si Amber. Pansin din ng dalaga ang paglobo ng kanyang tiyan at katawan. Laking pasasalamat na lang ni Amber na hindi nakikipag-video call ang mga magulang niya sa probinsya. Maayos rin kasi siyang nakapagpapadala ng pera kaya hindi na siya inaasikaso ng kanyang mga magulang. Inasikaso na rin ni Trevor ang mga papeles niya sa kanyang pag-aaral muli. Manang si Trevor po? Tanong ni Amber kay Lusing. Nag-aagahan siya at napansin niyang wala ang lalaki sa hapag. Lately kasi ay sinasamahan naman siya ng lalaki kumain. Hindi ito pumalya except sa pagkakataong iyon. Ay, maagang umalis, Amber. May emergency raw kasi sa opisina niya, kaya nagmamadali din. Napatango si Amber sa naging sagot ni Lusing sa kanya. O siya, kumain ka na riyan. Gusto mo bang magpasama ng kasambahay sa paglalakad mo? Pwede mong isama si Jeya. Ang tinutukoy ni Lusing na si Jeya ay isang dalagang kasambahay sa mansyon ni Trevor. Ay, nakakahiya naman po, Manang. Kaya ko naman po mag-isa. Aniya, sabay sulyap kay Jeya sa isang tabi. Nang magtagpo ang mga mata nila, ay inirapan ni Jeya si Amber. Batid na ni Amber na may lihim talagang bad blood sa kanya si Jeya. Kung kaya't ang lahat ng kasambahay sa bahay ay ito lang ang hindi niya nakakausap. Hindi! Mahigpit ang bili ni Trevor na pasamahan ka sa paglalakad mo. Hindi na nakipagtalo pa si Amber kay Lusing at tumango na lamang. Kasama ni Amber si Jeya sa kanyang paglalakad. Tamang-tama pa dahil hindi pa masakit ang sinag ng araw. Umaga at hapon kasi si Amber naglalakad. Salamat sa pagsama mo sa akin, Jeya. Ngiting wika ni Amber. May disgustong anas naman ni Jeya. Jeya. Tinignan ni Amber si Jeya. Nakasunod lang ito sa kanya at halatang napipilitan lang. May nagawa ba ako sa'yo? Wala naman. Tamad na sagot ni Jeya. Bumuntong hininga si Amber. Hindi ko alam kung bakit ganito ang pagkikitungo mo sa akin, Jeya. Gusto ko lang naman na maging kaibigan ka kasi tayo lang dalawa sa bahay ang magkasing edad. Irap naman ang naging tugon ni Jeya sa kanya.
Halos 1 oras din sila sa labas. At nang bumalik na silang dalawa sa mansyon, ay may nakita silang isang kotse na nakaparada sa harap ng mansyon. Nagtagpo ang kilay ni Amber nang makita ang sasakyan. Kilala niya ang sasakyan ni Trevor, kaya naman ganoon na lang ang kanyang pagtataka sa bagong sasakyan. Bumili ba ng bagong sasakyan si Trevor? Munting bulong sa utak ni Amber. Kakabili lang naman niya ng sasakyan na. Umiling siya at saka tumuloy na sa loob ng bahay. Amber! Napangiti si Amber nang marinig si Luseng. Manang Luseng! Naputol ang ngiti ni Amber nang may makitang babae na nakasunod kay Luseng. May katangkaran ang babaeng nasa 50s. Strict ang mukha nito na parang hindi marunong ngumiti at nakataas ang sangkilay. Ito na ba siya? Luseng? Sa boses pa lang nito ay batid na ni Amber ang pagkadisgusto ng babae sa kanya. Ma'am Trina. Saad ni Luseng bago tumingin kay Amber. Amber, siya ang ina ni Trevor, si Ma'am Trina. Ganoon na lang ang panlalamig na naramdaman ni Amber. Yumuko siya kaagad. Magandang umaga po, ma'am. Luseng, gusto kong makausap si Amber ng masinsinan. Iwan niyo muna kami. Tinawag ni Luseng si Jeya at naiwan naman si Amber kasama ang ina ni Trevor. Sa lakas ng kabog ng puso ni Amber ay halos hindi na niya maramdaman ang paa. Nangangatog ito at parang nawawalan na ng lakas. Sumunod ka sa akin. Utos ni Trina kay Amber. Tumango si Amber at sumunod dito. Tumigil sila sa may poolside. Malayo ang tanaw ni Trina, habang si Amber naman nakatingin lang sa nakatalikod na ina ni Trevor. Lihim namang nagpapasalamat si Amber na hindi lumingon sa kanya si Trina. Alam na kasing hindi rin niya ito magawang tignan sa mga mata. 2 buwan din ako sa ibang bansa. Hindi ako nakauwi kasi minsan ko lang makasama ang aking mga amiga. Nang binalita ni Trevor sa akin na may nahanap na siyang surrogate mother, ay hindi ko na ito pinakialaman pa. Alam ko kasi ang standard ng anak ko. Umikot si Trina at halos mapaatras si Amber dahil sa intimidation na nararamdaman. Ngunit nang malaman ko na isang katulad mo pala ang magdadala ng apo ko, I am very disappointed. Ngayon pa lang ako na-disappoint sa naging desisyon ng anak ko. I don't like you, Iha. Ayaw ko na isang katulad mo ang magbubuntis sa magiging apo ko. Ma'am, I want you gone, Iha. Napalunok ng malalim si Amber. Pero ma'am, buntis po ako. Buntis na po ako sa anak ni Trevor. Pwede naman namin gawin ang proseso sa iba. Makakahanap naman kami ng mas better na babae. Ma'am, alam po ba ito ni Trevor? Kung ano ang desisyon ko, ay siyang susundin ng aking anak, Iha. Pero ma'am, umalis ka na rito, Iha. Ma'am naman! Tumaas ang boses ni Amber. Nagulat pati si Trina dahil sa pagtaas ng boses niya. Paano po itong bata? Anong gagawin ko rito? Anak to ni Trevor. Magiging apo. I can't accept a grandchild from a woman like you, Iha. Bahala ka na kung anong gagawin mo riyan. Babayaran naman kita. It's either you'll take that out or whatever. All I want you is to vanish. Natigalgal si Amber. Hindi maabot ng kanyang isip kung gaano kawalang puso ang ina ni Trevor. Ma'am, pwede naman po nating hintayin si Trevor. Siya po kasi ang... Pinutol ni Trina si Amber. Hindi mo ba ako narinig, Iha? Inuulit ko. Kung ano man ang desisyon ko, iyon ang susundin ng aking anak. Makikinig siya sa akin. Hindi nakapagsalita si Amber. Nasasaktan siya. Nasasaktan siya dahil sa mga salitang lumalabas sa bibig ng ina ni Trevor.
Hindi naging madali ang proseso nila ni Trevor para lang mabuntis siya. Ilang libo na rin ang nagastos ni Trevor para lang maging successful ang pagko-conceive niya sa anak nito. Tapos darating ang ina nito na para bang ginuhit lang nila ang bata sa sinapupunan niya. Here! Si Trina sabay abot kay Amber ng isang tseke. Tinignan ni Amber ang tseke. 2 milyon iyon. Umalis ka na. Ito lang po ba, ma'am? Walang hiyang putol ni Amber sa ina ni Trevor. Sa pagkakataong iyon ay si Trina na ang napasinghap sa gulat. Hindi po sapat ang 2 milyon. Kung ipapakuha ko po ang bata, baka malagay sa panganib ang buhay ko. Baka hindi sasapat ang perang to. At saka ang bayad ko po sa pagbubuntis nito. Turo pa ni Amber sa kanyang bumibilog ng tiyan. Ha! Ang lakas ng loob mo! Ikaw rin naman po ah. Gold digger! Wala po akong pake kung anong tingin niyo sa akin. Masyado na po kayong abusado eh. 5 milyon ang gusto ko, ma'am. Hindi ako aalis hanggat hindi niyo napapalitan itong tseke. Matapang niyang sagot. Hinablot ni Trina ang unang tseke na binigay kay Amber at saka kumuha ng ibang tseke. Sinusubukan lang ni Amber si Trina. Ayaw naman niyang umalis na hindi alam ni Trevor. Kaso lang, desidido si Trina na palayasin siya. Ito! Sapat na ba yan? Si Trina sabay tapon ng tseke kay Amber. Tinignan ni Amber ang tseke. 5 milyon na yon at may pirma na ni Trina sa ibaba. Iwi-withdraw ko to. At kung sakali mang tatalbog ang tseke mo, ma'am, babalik ako rito sa bahay ni Trevor. Ang tapang mo? Mukhang pera naman at desperada. Walang delikadesa ang babae. Mahigpit na kinuyom ni Amber ang tseke sa kanyang palad. Nag-empake si Amber sa kanyang mga damit. Kung ano lang ang kasya sa bag niya na dinala niya sa bahay ni Trevor nang una siyang dinala ng lalaki sa bahay nito, iyon din ang bag na kanyang sinidlan ng gamit niya sa pag-alis. Sinubukang pigilan ni Loseng si Amber. Hinatid ni Loseng si Amber sa labas ng bahay. Ngunit umeksena naman si Trina at pinagbantaan ang kawawang matanda. Salamat po sa lahat ng kabutihan niyo sa akin, Manang Loseng. Hinding-hindi ko po kayo makakalimutan. Ang huling paalam niya kay Loseng. Saka Manang, pakisabi po kay Trevor na hindi ako umalis. Natatakot ako o ano. Ikaw na rin po ang magbigay ng tseke na ito kay Trevor ha? Ani Amber at binigay kay Loseng ang tseke na binigay ni Trina. Paano ka na, iha? Magagamit mo ito. Malaki po ang sweldo sa akin ni Trevor. May ipon pa po ako. Sa pag-alis ni Amber ay walang kaalam-alam si Trevor. Minamadali ni Trevor ang kanyang trabaho sa opisina para lang makauwi ng maaga sa kanyang bahay. Excited kasi siyang makita si Amber. Sa bawat araw na lumilipas ay gumaganda at mas lumalalim na ang kanyang pagtingin sa dalaga. Hindi na ito ang simpleng babae na kanyang kinuha upang maging surrogate mother sa kanyang anak. Malaki ang ngiti ni Trevor nang bumaba siya sa kanyang sasakyan. Bit-bit na isang kamay niya ang cake para sa dalaga. Ngunit, ganoon na lamang ang pagtataka ni Trevor nang makapasok siya sa kanyang bahay at kakaibang katahimikan ang bumungad sa kanya. Anak! Nagulat si Trevor nang makita ang ina sa sala. Mom. Ani Trevor, humalik siya sa pisingi ng ina. Nakauwi ka na po pala. Bakit di niyo sinabi sa akin? At bakit dito ka sa bahay ko dumiretso? Tumawa naman si Trina dahil dito. Ha? Ano bang mga tanong yan, anak? Malamang, dito ako dumiretso. Wait, Mom. I'll just get Amber. You should meet her. She's now pregnant with my child, and I'm sure I already sent her away. Putol niya kay Trevor na siyang kinatigil naman niya sa anumang gagawin. You... what? Anong ginawa mo, Mom? Tumaas bigla ang kalmadong boses ni Trevor. Pinaalis ko siya.
Bakit mo naman ginawa yun, Mom? Amber is pregnant. Buntis siya sa anak ko, Mom. How could you? Bakit ko ginawa iyon? I don't like her at all, son. Really? Sa lahat ng babae, yun pa talaga ang napili mo? Ni walang modo at walang class. Ano na lang ang magiging apo ko? Inis na tinapon ni Trevor ang cake na dala niya. Nampatalon si Trina sa gulat. Kailanman ay hindi naging bayolente ang anak niya sa kanyang harapan. Mom, Ang bulyaw ni Trevor. naririnig mo ba ang sarili mo? Kilala mo ba ang babaeng pinalayas mo sa bahay ko? Halos maputol ang litid ni Trevor sa kakasigaw. Trevor, I don't get you. She's just supposed to be a surrogate mother of your child. Why you acting like this? Marahas na bumuga ng hininga si Trevor. Mom, she's more than done that. Mahigit pa riyan ang tingin ko kay Amber. Mom, she is... I love her. I love her, Mom. You can't, Trevor. I can, Mom. Wala na siya. Pinaalis ko na siya at binigyan ng pera. She's just a gold digger, Trevor. Alam mo bang nag-demand ng 5 million para lumayas lang dito? Nagkakamali, Katrina. Hindi na napigilan pa ni Loseng na mag-isali. Itinaas niya ang tsekeng binigay ni Trina kay Amber. Ito ang tseke na sinasabi mo, Trina. Iniwan ito ni Amber sa akin para ibigay kay Trevor. Ayaw umalis ng bata pero pinilit at ginipit mo siya. Umuusli ang ugat sa leeg ni Loseng habang sumisigaw. Napakurap-kurap si Trevor. Nang makita niya ang tseke, ay mas lalong umusbong ang galit niya sa ina. Sa simula pa lang, lagi nang sinusunod ni Trevor ang mga utos ng kanyang ina. Hindi siya nagrereklamo, pero sa pagkakataong iyon ay masyado siyang nadismaya sa ina. Binuksang muli ni Amber ang saradong puso ni Trevor. Ang sugatang puso niya ay hinilom ni Amber, kaya naman nahulog din sa kanya si Trevor. Ngunit hindi niya aakalain na ang ina niya ang sisira sa kanyang puso na nagsimula pa lang muling tumibok. Trevor, let me explain. Nagkukumahog sa paglapit sa kanyang anak si Trina, kaso dinismaya siya ni Trevor. I'm so sorry, Mom. Pero ngayon, hindi na kita masusunod. I just can't. Pagod na rin ako. I'm done pleasing you, Mom. Ngayon, hayaan niyo naman akong sundin ko rin ang puso ko, ang gusto ko. Wika ni Trevor at tumulo ang luha sa kanyang mata. Bigong-bigo siya sa kanyang ina. Trevor, no! Umiiling na sambit ni Trina, ngunit tinalikuran lang siya ni Trevor. Several months later, kagigising lang ni Amber. Unang bumungad sa kanya ang puting kisame. Nilibot niya ang kanyang tingin. Nakita niya ang kanyang ina sa tabi at ang kanyang kapatid na lalaki sa tabi ng ina. Nung umalis siya sa bahay ni Trevor, wala talaga siyang balak na ipakuha ang bata sa kanyang sinapupunan. Hindi niya iyon kayang gawin kasi para kay Amber, anak rin niya ang kanyang pinagbubuntis. Amber! Ate! Magkakasunod na narinig ni Amber ang tawag ng kanyang ina at kapatid. Ma, Jeric! Tawag din naman ni Amber sa kanyang ina at kapatid. Lumapit ang mga ito sa kanya. Grabe ate, ang dami palang bata dyan sa tiyan mo. 4 ang pinagbubuntis mo, no? Tignan mo sila, oh. Maliliit pero ang healthy naman. Tuwang-tuwang wika ni Jeric sa kanyang kapatid. Oo nga anak, labis akong nag-aalala sa iyo. Ang tagal mo ring nagising eh. Okay lang ba ang mga bata? Nasaan sila? Aligagang tanong niya sa ina at kapatid. Ang lulusog ng mga bata ate. Supermom ka yata. Ma, gusto ko pong makita ang mga bata, please. Teka Jeric, kumuha ka ng wheelchair. Anak, ayos lang ba ang pakiramdam mo? Gusto mo bang tumawag ako ng doktor? Inilingan na lang ni Amber ang ina. At si Amber na makita ang mga bata.
Kahit sinabi ng kapatid niya na healthy ang mga bata, nais pa rin niyang makita ang mga ito. Bumalik si Jeric tulak na ang isang wheelchair. Sa tulong ni Jeric at ng ina niya, ay nakaupo siya sa wheelchair at si Jeric na rin ang nagtulak ng wheelchair patungo sa nursery room. Ang liliit nila. Emosyonal na saad ni Amber nang makita ang mga bata. Ang cute nila. Oo nga ate, ang cute nila. Mana sa'yo. Napangiti si Amber. Dahil nasa labas lang sila ng nursery room, ay hanggang hawak lang si Amber sa salamin ng dingding nito. Bumalik din si Amber sa kanyang room matapos bisitahin ang mga bata. Si Jeric ay umalis upang bumili ng makakain nila, kaya naman naiwan si Amber kasama ang ina. Anak, ang laki ng bill natin dito. Kakayanin ba ito ng ipon mo? Pag-aalala ng ina ni Amber. Nasaan ba kasi yung ama ng pinagbubuntis mo? Sana man lang humingi ka ng tulong sa kanya kahit maliit. At saka hindi mo kayang i-breastfeed ang mga anak mo. Saan ka kukuha ng pera? Sumakit ang ulo ni Amber. Yan din ang inaalala niya. Kung sana man lang ay dinala niya ang perang binigay ng ina ni Trevor, wala na siyang aalalahanin ngayon. Gagawa ko ng paraan, ma. Gagawa ka ng paraan. Hindi ka pa nga pwedeng lumabas. Isipin mo naman ang sarili mo, anak. Hindi lang isa o dalawa ang batang nilabas mula sa'yo. 4 na bata. Problemado si Amber kung saan siya kukuha ng pera. Nais man niyang tawagan si Trevor, kaso napangungunahan siya ng takot. Takot sa maaaring reaksyon ng lalaki at sa ina nito na si Trina. Halos hindi makatulog si Amber kung saan siya pupulot ng pera pandagdag sa kanyang natitirang ipon. Amber! Amber, gising! Naalimpungatan si Amber dahil sa pagising ng kanyang ina sa kanya. Ma, kakatulog ko lang po. Mamaya na po natin pag-usapan ang tungkol sa bills. Daing ni Amber. Tingin niya, makakatulog na sana siya. Pero ginising naman siya ng ina. Hindi mo na kailangan isipin yan. Ang pabulong na sigaw ng ina ni Amber. Kumunot ang kanyang noo. Amber, gising na kasi. Huwag mo nang alalahanin pa ang bill natin dito. Dahil bayad na siya. Po? Sambit ni Amber at mabilis na bumangon. Diyos ko, magdahan-dahan ka ngang bata ka. Kapapanganak mo lang. Totoo po bang sinabi niyo, ma? Hindi ko na po ba... Hindi ko po ba hallucination ito? Bayad na ang bill natin? Sino po ang nagbayad? Oo, pati ako nagulat din, Amber. Teka, tatawagin ko siya. Inabot ni Amber ang braso ng ina bago pa man ito makalayo sa kanya. Ma, ano pong ibig niyong sabihin? Nandito po ang nagbayad ng bill natin? Nasa labas siya. Gusto ka raw niyang makausap. Malaki ang ngiti sa labi ng ina ni Amber. Ngunit sa hindi niya malamang dahilan ay biglang kumabog ang puso niya. Hindi niya magawang suklian ang ngiti ng kanyang ina. Nang lumuwag ang pinto ay parang nag-slow motion iyon sa paningin ni Amber. Ang pagwawala ng kanyang puso ay mas lumala nang makita niya ang lalaking pumasok sa kanyang silid. Long time no see, Amber. You did well. It took me months to track you down. Untag ni Trevor nang matapos silang iwan ng ina ni Amber. Nangkatal ang mga labi ni Amber nang makita si Trevor. Ilang buwan din niya itong hindi nakikita. Umuwi kasi siya sa kanilang probinsya sa Romblon. Trevor, ang tanging usal ni Amber bago nagbagsakan ang kanyang mga luha. Dumaing si Trevor bago lumapit kay Amber. Walang ano-ano ay niyakap niya si Amber. Ginapos naman ni Amber ang braso sa bewang na Trevor at humagulgol ng iyak. Don't cry, Amber. Please, babe. Baka mabihinat ka. Kakapanganak mo pa lang. Tumango si Amber, ngunit humihigbi pa rin ito. Nang kumalma na ang babae, ay sakalang kumalas si Trevor sa yakapan nila. Paano mo na lamang nandito ako?
Umupo si Trevor sa espasyo ng hospital bed ni Amber. Pinahanap kita. Sorry, Amber. Hindi na ituloy ni Trevor ang kanyang nais sabihin nang umiling si Amber. Huwag kang humingi ng sorry, Trevor. Ako dapat ang humihingi ng sorry. Umalis ako sa bahay mo nang walang paalam. Nilayo ko ang mga anak mo sa'yo. Naiiyak na namang saad niya. No, babe. It's my fault. Hindi kita naipagtanggol kay mommy. If only I was there. Hindi ito mangyayari. Kasalanan ko to. Wala kang ibang ginawa, kundi yung sundin ang gusto ko. Tapos ganun lang yung gagawin ni mommy sa'yo. Yes, I heard you. Pero hindi makatarungan ang pamamaliit ng mom ko sa'yo. I feel ashamed. Siguro gusto lang niya yung best para sa'yo. Umisimid si Trevor sa naging sagot niya. But you're the best for me, Amber. Tapos nilayo ka niya sa akin. Trevor. Kinuha ni Trevor ang kamay ni Amber. Amber, I like you. Even back then. Gusto na kita. Hindi lang dahil ikaw ang nagbuntis sa mga anak ko. Gusto kita as a woman. Gusto kita bilang ikaw. Nalaglag ang panga ni Amber. Sumipa ang kanyang puso sa kakaibang ritmo na tila nakalimutan niya na kung paanong huminga. Ilang segundong hindi makapagsalita si Amber. Para lang siyang naging bato sa harapan ni Trevor. Trevor. Sambit niya, sabay abot niya sa mukha ni Trevor. Hinaplos niya ito at dinama. Ngumiti naman ang binata sa kanya at hinawakan ang kamay ni Amber. Totoo naman to, hindi ba? Hindi naman to panaginip. Hindi naman ako pinaglalaruan ng isip ko. Totoong gusto mo rin ako. I am really babe. And yes, I like you. I love you so much. Naluluhang kinabig ni Amber sa Trevor at niyakap sa tuwa. I like you. Gusto rin kita, Trevor. Dati pa. Napangisi naman sa Trevor sa naging tugon niya. I'm so sorry for being late, Amber. Sulsul niya kay Amber habang yakap-yakap ito. Hindi. Tama lang ang naging dating mo, Trevor. Tamang-tama lang ang dating mo. Ani Amber, saka hinigpitan ang pagkakayakap kay Trevor. Ani mo'y takot na takot itong mawala sa kanyang mga kamay ang lalaki. Sa mga sumunod na araw ay nakalabas na rin ng ospital si Amber. At ilang linggo matapos makalabas ni Amber ay ang mga bata naman ang nakalabas. Pinangalanan ni na Amber at Trevor ang mga bata na Tristan, Tricia, Ace at Ansel. Bali 2 lalaki at 2 babae kasi ang mga ito. Are you sure? Oo naman. Ani Amber, nang tanungin siya muli ni Trevor kung handa ba siyang maging ina ng mga anak nito. Basically, ako naman talaga yung ina nila. Ilang bonded sila sa akin, kaya mahal na mahal ko ang mga bata, Trevor. Hindi mo na kailangan pang itanong sa akin yan. Kasi para sa akin, mga anak ko sina Tristan, Tricia, Ace at Ansel. Niyakap ni Trevor si Amber. Thank you so much, Amber. Thank you for being strong. Salamat dahil ang tatag mo. Salamat dahil ikaw ang naging ina ng mga anak natin. Bulong niya kay Amber. Ginantihan ng yakap ni Amber si Trevor. Sobrang sarap sa pakiramdam para kay Amber na matawag na isang ina. Ang marinig mula sa bibig ni Trevor na ina siya ng mga anak nito ay parang dinuyan siya sa alapaap. Kasama si Trevor, inamin ni Amber sa kanyang pamilya ang naging ugnayan niya kay Trevor. Sa una ay hindi lubos maarok ng kanyang pamilya ang ginawa ng anak. Pero kalaunan na may naintindihan din nila ang ginawa ng anak. Humingi rin ng tawad ang mga magulang ni Amber sa kanya dahil ang kanilang kahirapan ang nagtulak sa babae pasukin ang ganoong klaseng trabaho. Gayunman, inamin din ni Trevor at Amber ang kanilang relasyon na labis ding kinagulat ng pamilya ni Amber. Wala po akong may papangako kung di ang mahalin ng tapat
ang inyong anak, tito, tita. Pangako ko pong ibibigay ko ang lahat para sa kanila ng anak namin. Pahayag niya sa pamilya ni Amber. Hay, malalaki na kayo. Nandito lang kami para gabayan kayo. Basta iho, kapag ayaw mo na sa anak namin, ibalik mo lang siya sa amin ng maayos. Mahal na mahal namin ang aming mga anak kahit na ganito lang kami. Ang saad naman ng ama ni Amber. Duda po ako na darating ang araw na aayawan ko po si Amber, tito. Pero makakaasa po kayo. Sabi ni Trevor at saka kinuha ang kamay ni Amber. Nagpagawa ng bahay si Trevor para sa kanila ni Amber. At habang hindi pa ito natatapos, ay umuupa muna siya. Lumuluwas ng Maynila si Trevor, kaso kaagad ding umuuwi dahil hindi nito kayang namawalay sa kasintahan at mga anak. Yumakap si Trevor kay Amber mula sa likod. Nagitla naman si Amber dahil hindi niya inaasahan ang ginawa ng nobyo. Nang malanghap ni Amber ang amoy nito, hinayaan niya ito. Magpahinga ka na roon. Tabihan mo ang mga bata. Galing ka pa sa biyahe. Sabi ni Amber habang naguhugas ng kanilang pinagkainan. Magre-recharge muna ako. Paglalambing ni Trevor sa kanya, napangiti naman si Amber. Tango naman ito. Ngunit, ilang sandali lang, gumapang na ang kamay ni Trevor sa loob ng kanyang t-shirt. Trevor! Daing niya dahil nakikiliti siya sa malilikot nitong kamay. Ipagpatuloy mo lang ang paghuhugas mo ng pinggan. Bulong niya sa tenga ni Amber. Parang sinalang sa apoy ang katawan ni Amber nang maramdaman ang kamay ni Trevor na umabot sa kanyang malulusog na dibdib. Mas lumaki kasi ang kanyang dede mula sa panganganak. Pinisil at hinaplos ni Trevor ang kanyang nipples, kaya napapaungol si Amber. Tuluyan nang nabitawan ni Amber ang sponge at kumapit sa sink. Ang labi ni Trevor ay gumapang naman sa leeg ni Amber at saka ito sinipsip. Naisandal ni Amber ang katawan kay Trevor nang rumagasa sa kanya ang kamunduhang pagnanasa. Nangatog ang mga binti ni Amber at nakikiliti ang kanyang pagkababae. Trevor! Halinghing ni Amber. Iniikot ni Trevor si Amber upang mahagkan ito ng maayos. Ngunit, hindi pa man lumalapat ang labi ni Trevor kay Amber, ay umalingaw-ngaw na ang iyak ng kanilang anak. Naibaba ni Trevor ang kamay. Puntahan mo ang mga bata. May tinimpla na akong gatas. Baka gutom na sila. Ani Amber na parang nasusunog ang mukha. Hinagkan muna siya ni Trevor sa noo bago nito pinuntahan ang mga anak na nagwawala. Bitin si Trevor, ngunit napangiti naman siya nang tignan ang mga anak niya. Ang galing niyo talagang mang-istorbo sa amin ng mommy niyo. Saad ni Trevor at pumasok sa malaking crib ng mga anak. Ang liit niyo pero ang tutusan niyo na. Nakangiting wika niya. Hindi lubos akalain ni Trevor na mababago ang kanyang buhay dahil sa pagdating ni Amber at ng 4 nilang anak. Akala niya hindi na niya makikita pa si Amber. Nag-aalala siya na baka pinalaglag na nito ang pinagbubuntis noon. Sa mga buwang pinaghahanap niya si Amber, wala siyang ibang hinihiling kundi ang kaligtasan ng babae at ang kaayusan ng pag-iisip nito. Hinihiling niya na sana hindi ito nagpalaglag. At nang mahanap ng kanyang investigador si Amber, hindi siya nagdalawang isip na puntahan ito. And it happens, nakakapanganak lang din ni Amber. Thank you so much. Thank you so much for answering my prayers. Ang naging sambit ni Trevor nang makita sa unang beses ang mga anak. Ang simpleng hiling ni Trevor ay may pasobra pa nang malaman niyang pareho rin pala sila ng nararamdaman ni Amber. Labis siyang nagsisisi kung bakit hindi kaagad siya umamin sa dalaga habang nasa bahay pa niya ito noon. At sa puntong iyon, wala nang mahihiling pa si Trevor dahil kasama niya na ang babaeng iniibig at ang kanilang mga anak.
Napangiti si Amber ng isang araw ay naabutan niya si Trevor at ang kanilang mga anak na natutulog sa crib. Ang cute niyo naman, ani Amber sabay kuha sa kanyang cellphone. Hindi mabura ang ngiti sa labi ni Amber habang kinukunan ng litrato si Trevor kasama ang mga anak nila. Nasa gitna si Trevor at ang dalawang braso niya ang naging unan ng kanilang mga anak. Sa isang braso ay sina Tristan at Ansel. Sa kabila naman ay sina Ace at Trisha. Parehong tulog na tulog ang mga ito. Matapos kumuha ng larawan si Amber, ay tumabi rin siya sa kanyang pamilya. Nagising naman si Trevor. Babe, Shh! kanina ka pa. Ang cute niyo. Kinikilig na wika ni Amber. Thank you for giving birth to them, Amber. Kundi dahil sa'yo, wala tayong mga cute na anak ngayon. Madamdaming wika niya. Inabot naman ni Amber ang pisngi ni Trevor. Hindi kasi makagalaw ang lalaki dahil nasa bisig nito ang mga anak. Salamat din, Trevor. Salamat dahil ako ang napili mo para magbuntis sa kanila. Salamat sa tiwala mo at pagmamahal. Emosyonal din na wika ni Amber. Sa sumunod na mga araw, habang binabantayan ni Amber ang kanyang mga anak, ay may nag-doorbell. Tumingala siya sa wall clock nila. 2:00 ng hapon, kaya naman nagtaka siya kung sino ang nag-doorbell. Dito muna kayo mga anak. Wika ni Amber na para bang naiintindihan siya ng mga anak. Unti-unti niyang binuksan ang pinto at ganoon na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang ina ni Trevor, si Trina, sa labas. Mabilis ang galaw ni Amber at isasara na sana niya ang pinto, kaso hinarang ni Trina ang kamay. Gusto lang kitang makausap, iha. Sorry ma'am pero kung ang sadya niyo po ngayon ay palayuin ako sa anak niyo, hindi ko na po yan susundin. Sabihin niyo pong gold digger ako o kung ano-ano pa. Wala na po akong pakialam. Matapang niyang wika. Hindi niya pinatuloy ang ina ni Trevor. Tumango si Trina kay Amber. Naiintindihan kita, iha. Pero hindi ako narito para riyan. Nandito ako para humingi ng tawad. Gusto kong humingi ng tawad sa mga nasabi ko sa'yo noon at sa nagawa ko. Bilang ina ni Trevor, akala ko kasi iyon ang tama. Akala ko dahil ina niya ako, alam ko na ang lahat. Ngunit nagkamali ako. Dahil sa ginawa ko sa'yo, nagalit ang anak ko. Patawad, iha. Kung umabot ng halos 1 taon bago ako nakahingi ng tawad sa'yo. Senserong saad niya kay Amber. Tumikhim ang dalaga. Niluwagan niya ang pagkakabukas ng pinto. Aaminin kong nasaktan ako sa sinabi niyo noon sa akin, ma'am. Ngayon may galit po ako sa inyo pero may respeto pa rin po ako sa inyo bilang ina ng lalaking mahal ko at ng lola ng mga anak namin. Napakurap-kurap si Trina. Mabilis na muo ang mga luha niya. Gusto niyo po bang makita ang mga bata? Can I? Tumango si Amber at giniya si Trina papasok. Naiyak si Trina nang makita ang kanyang 4 na malulusog na apo. Paulit-ulit din siyang nagpapasalamat kay Amber. Nanatili si Trina ng ilang oras sa bahay nila Amber at Trevor pero hindi nagkaabot ang mag-ina. What? Nandito si mom. Pinapasok mo. Hindi ka ba niya sinaktan? Anong sabi niya? Pagpapaulan ng tanong ni Trevor kay Amber. Nilapitan naman siya ni Amber at tumingkayad upang maabot ang mukha nito. Kumalma ka nga. Gaya ng sinabi ko sa'yo, pumunta lang siya rito para humingi ng tawad at pinapasok ko na rin para makita niya yung mga bata. At isa pa, ina mo siya. Kahit papaano may respeto ako sa kanya. Tanging buntong hininga lang ang nagawa ni Trevor bago binuhat si Amber at pinatong sa mesa ng dining area. Tulog ang kanilang mga anak, kaya naman may oras sila para maglandian. Hinagka ni Trevor ang noo ni Amber.
Sunod ay sa ilong nito, pisngi at sa labi. Buong puso namang tinugon ni Amber ang mga halik ni Trevor sa kanya. Nang maghiwalay ang kanilang labi, ay kapwa sila hinihingal. Kumunot naman ang noo ni Amber nang may kinapa si Trevor sa bulsa nito. Napatakip siya sa kanyang bibig nang makitang isang maliit na box na kulay pula iyon. Trevor, ano ito? Naluluhang sambit niya. Amber, alam kong hindi tayo nagsimula sa ating relasyon tulad ng iba. I hired you para maging surrogate mother. Ngunit sinakop mo ang buong pagkatao ko. Ngayon, hindi ko na alam kung paano mabubuhay nang wala ka. Ani Trevor at namula ang mga mata. Amber, will you marry me? Kasabay ng pagpikit ni Amber ay ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Tumango siya kay Trevor at hinalikan ang lalaki sa labi. Oo naman Trevor. I will marry you. Tugon niya matapos ang halik. Napamura si Trevor at nanginginig ang mga kamay na sinuot ang singsing kay Trevor. Niyakap niya si Amber. Thank you so much, babe. I love you. Mahal din kita, Trevor. Thank you rin sa pagtanggap at pagmamahal mo sa akin. Ang pusong nagpapatawad, ang pusong sugatan ay naghihilom. Kahit gaano pa ito kawasak, may tao pa rin makabubuo nitong muli. Hindi man tulad ng tipikal na relasyon at pagkakataon nagkakilala, sina Trevor at Amber. Natagpuan naman nila ang tunay na pagmamahal sa isa't isa. Ang pusong sugatan ay ginamot ng inosente at mabuting puso. Ang pagmamahalan ni Amber at Trevor ay isang patunay na kahit na anumang estado sa buhay, walang pinipili ang pagmamahal. Ang kanila ring pag-iibigan ay isang patunay na masarap magmahal at ang tunay na pag-ibig ay nakapaghihintay. Wakas!